ganap ng banal na espiritu sa katauhan o sa personalidad ni sino ba to? Sino yung ano dito? Si Philip, no? Isa sa mga pitong mga yung sabi ng iba deacons, sabi ng iba yung mga food distribution managers, no? So hindi po siya apostle, hindi po siya isa doon sa 12 apostles, kundi isa doon sa 7 pinili sa Acts chapter 6, no? Para magbahagi ng pagkain. No? At binigyan din ko doon sa pagbabahagi ng pagkain na sila ay mga taong pinili kasi itong mga taong ito ay hindi nagtatangi. Hindi nagtatangi. Pantay-pantay kong tumingin. At nakita po natin yun kay Philip sa kanyang pagbabahagi ng Ebanghelyo. Hindi lang sa pagbabahagi ng pagkain, kundi sa pagbabahagi din ng mabuting balita ng kaligtasan. Makikita natin si Philip na hindi nagtatangi. Hindi namimili, hindi nagdi-disregard. Kasi yun yung point natin. Yan, the gospel should disregard no one. Wala siyang iniitsapwera, hindi siya namimili, wala siyang itinatangi. Kung paanong sa pagkain, hindi niya tinitingnan yung itsura, ugali ng tao, pantay-pantay siyang magbigay ng pagkain doon sa mga matatandang balo. Maging sa pagbabahagi ng Ebanghelyo, hindi rin nagtatangi si Philip. Maging doon sa mga taong itinuturing na maging doon sa mga taong itinuturing na kaaway, kagalit, kinamumuhian. Itong city of Samaria, yung mga tao dyan, kinamumuhian, napupuot, galit na galit yung mga purong Hudyo. Ganun pa man, hindi iyon naging dahilan kay Philip, bagamat siya ay purong Hudyo, bagamat ang salita niya ay Griego, Helenista siya, pero by race, no? Siya ay purong Hudyo, hindi niya dinala yung ganong damdamin ng maraming Hudyo na galit sa mga Samaritano. Yung Samaritano, parang mistizo, sabi nga half-breeds, no? Isa sa mga magulang nila ay Hudyo, yung isa ay hindi Hudyo. At, Pastor, sino yung karakter ng message mo, Pastor, ng Sunday? Si Abimelech. Taga saan ang hometown ni Abimelech? Saan yung second, Pastor? Ang alam ko sa Samaria. Hindi ko lang alam kung meron pang ibang Sikem. Pero ang alam ko ay sa Samaria. So may mahabang kasaysayan ng pag-aaway itong Samaria at saka Judea. Yung lugar na yan sa Samaria, sila yung tumutulong sa kaaway ng kaharian sa Southern Kingdom sa Judea para digmain yung Southern Kingdom at even before pa ron, ano? Diba? Shechem po, Pastor, no? Shechem? Oo. Shechem. Chicken. Mamaya chicken. Pero yun, galit sila. Pero pinuntahan, binahagian niya yung mga tao roon. At sabi nga po nung ilang nabasa ko, marahil yung lugar na napuntahan ni Philip dahil yan sentro, yung lugar kung saan nakausap ni Jesus yung babaeng Samaritana. Doon sa balon na ipinagawa ni Jacob sa Sicar. At yung Sicar po ay malapit sa katabi ng Sikem. So, Sicar, chicken, tsaka gravy, magkatabi yun. So yun po, kahit galit yung mga tao doon, hindi yun naging dahilan. Binahagian sila yan po yan. Sicar yan sa Samaria. Nandiyan dyan yung part ng Sikem. Sabi nandiyan dyan yung balon na pinagawa ni, sa Old Testament, yun po yung Shechem. Hindi ko lang alam po, Pastor, baka mali ako kung maraming Shechem. Oo.
Samaria siya, part siya ng Samaria. Yun pala, may mapa pala. No? So may mahabang istorya yan na kung bakit sila magkaaway sa simula pa lang. No? Baka nagka-contribute pa yan eh. No? Kasi uupa si Abimelech ng gun for hire, no? Riding in tandem. Riding in tandem. Magbabayad siya ng mga kriminal para ipapatay. Ilan yung kapatid niyang pinapatay niya? Na mas galing sa pure na lahi? 70. No? Bakit napaka-significant ng 70 na yan? No? 70 yung Septuagint, 70. Yung Bible na, Greek Bible ng mga Hudyo. Okay, so yan po yan. Ano yung pinaka-application natin yan? Ayaw ah. Ayaw. Ayun. Ayan, yun yung sabi, baka yan yung lugar. Ayan, no? Hindi nga sila nakikipag-usap eh. Ayaw nila makipag-ugnayan dahil namumuwi sila. Ayan. Pero si Jesus mismo ay nagpunta roon, nagbahagi ng ebanghelyo at marami ang nanampalataya. Ipinakita niya, no, na ang ebanghelyo ay hindi nagtatangi. Yan. At inutos yan, maliwanag, inutos siya ng Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit matapos siyang mabuhay na muli na hindi lang kayo sa Judea, sa Jerusalem, sa lugar ninyo kung saan nakatira yung mga purong Hudyo, maging hanggang sa Samaria kung saan mga hati na yung lahi. Kasi any form of prejudice that leads to discrimination should not hinder the believers in preaching the gospel to everyone. God disregards no one. Maging yung kagalit natin, yung kinaiinisan nating kapitbahay, ay ipag-pray natin na mabahagian. Yung kinaiinisan mong kasamahan sa trabaho, ipag-pray mo na mabahagian mo ng salita ng Diyos. No? By nature kasi pag naiinis ka, gusto mo na lang sabihin sa Panginoon, Lord, hayaan na natin mapunta sa impyerno yan. Pero hindi ganun ang ebanghelyo. Dahil lahat tayo ay kaaway ng Diyos. At sa harapan ng Diyos tayo ay mga makasalanan. At hindi kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Ganun pa man, inibig tayo ng Diyos. Namatay si Jesus sa atin nung tayo'y, kailan? Makasalanan pa. Saan yan? Sa Romans, no? 5. Ang galing mo talaga. Sana. Okay. Pangalawang point natin. The gospel must be, so dahil wala siyang dapat is-disregard, dapat siyang ibahagi sa bawat isa. Yun nga ang ginawa. Yun ang ginawa. No? Binahagi niya. Ano yung message? Ano yung gospel? Na si Jesus ang Kristo, Jesus Christ, Savior, anointed Savior, sinugong tagapagligtas. Na isa lang ang Savior. Yung mga naunang nagkiklaim na sila ay Messiah, mga fake yun. Walang ibang Savior. Sino lang? Si Jesus Christ. At kung may susunod pang magkiklaim na siya ay anointed Savior, appointed Son, wala yun, peke yun. Dahil isa lang ang isinugong tagapagligtas, Jesus. No? Hindi ko alam kung totoo yun nakapost sa Facebook. Bakit ka tatakbo, Pastor? Ginulo nila ang buhay ko. Ginulo nila ang ministry ko. Guguluhin ko rin sila. Hindi po naparito ang tagapagligtas para guluhin ang ating buhay. Naparito siya para magbigay ng ano? Ano yung binigay niya? Para magbigay ng yung binigyan dyan sa verse 8. Para magbigay ng lakad. Oh, hindi para guluhin ang buhay natin, di ba? Tingnan mo nga yung katabi mo, tanungin mo, masaya ka ba? Kasi ang binigay ng Diyos ay kagalakan. Hindi manggugulo. Actually, kagalakan, kapayapaan, kakontentuhan, kasapatan. Tungkol sa kaharian ng Diyos. Kung ano yung mensaheng narinig nila sa Panginoong Hesus, yun ang ibinahagi ni
Felipe, kung ano yung narinig niya mula sa mga apostol na nakapakinig at nakasama ng Panginoong Hesus, yun ang ibinahagi niya tungkol sa kaharian ng Diyos dito sa lupa hanggang sa langit. Gumawa ng maraming himala, maging si Philip. So, hindi lang si Esteban ang gumawa. No? Kung, sabi nga, bakit kaya ipinahintulot ng Diyos na maagang mamatay si Esteban? Hindi ko rin alam. Pero isang bagay, ang tiyak, base sa salita ng Diyos, sa pagkamatay ni Esteban, hindi nahinto ang pagpapalaganap ng mabuting balita. Merong patuloy na ginamit ang Diyos para magpatuloy. Kung si Esteban ay sinulong bilang kauna-unahang martir, si Philip naman ay sinulong bilang kauna-unahang misyonaryo at later bibigyan ng titulong evangelist. No? May mga ganong gift na meron si Pastor Jun Osorio, kilala niyo si Pastor Jun Osorio, yung naging speaker natin, yung nagkikidney dialysis. Yung kanyang kuya ay isa sa mga evangelist ng aming denomination. No? Sila yung may mga malalakas na boses at kaya nilang magsalita sa mas maraming tao. Ako, ang pinakakilalang sikat ko na evangelist sa panahon ko na naabutan ko ay si Billy Graham. Ngayon ba, Brad, meron pa bang mga parang sikat? Parang mas sikat ngayon, apologist no? Apologist evangelist, no? Si Esteban, sikat na apologist. Si Philip ay kilalang evangelist. At higit, sa kagalingang pisikal ang gustong ibigay at kayang ibigay ng Diyos, kundi kagalingang spiritual. No? Anong nangyari? Sila ay nagpa-bautismo. Sino po yung nagbautismo rito? Mga apostol po ba? Sino pong nagbautismo? Ha? Si Philip. So ang pagpapabautismo, hindi lang po, ang pagbabautismo, hindi lang po exclusive para sa mga apostol. At yun po yung dahilan. Sinimulan ko na po kay Paulo, na yung mga nabaptize sa Bible study nila ay si Paulo ang nag-baptize. Kasi hindi exclusive yan. Hindi exclusive porque ako yung pinaka-senior pastor, ako lang. Mas gusto ko kung sino yung ginamit ng Diyos mag-share, mag-disciple, siya yung mag-baptize. Sinong pangalan ng pinsan mo? Si Angel. Sinong nag-disciple kay Angel? O Bible study nila Bon yun. Asan ka, Bon? Bon. O, tumanggap na ba si Angel? Ha? Nagdesisyon na ba ng pagpapabautismo? Asan ba si Angel? Wala. Kung sakali magde-decide siya, Bon, maganda, ikaw ang mag-baptize. Witness ako. Nandoon lang ako. At yun din ang encouragement ko sa mga elders. Kapag meron kayo na shiran, mas maganda kayo ang mag-baptize. Cholo, pag-pray mo na talagang maintindihan sa puso, sa isip at sa puso ni Brother Gerald yung isi-share. At kayo ang mag-baptize kung sakaling magde-decide siya na magpa-baptize. Brad Cholo, mo sasabihin kay Brother Gerald, bayaran na lang kita, Brad, para magpa-baptize ka. Kala mo, di ko natandaan yung joke mo, ha? Kasi ang pagpapabautismo ay kusang loob, personal na desisyon. Ayon sa pagkapangyarihan at karunungan ng banal na Espiritu. Hindi tayo parabang taing-taing magbaptize, na nagmamadaling magbaptize. Hindi po tayo paramihan dito. Ang gusto natin dito ay bawat tao na papasok dito ay magiging totoong Kristiyano. Maboborn again ng totoo. Ipapanganak na muli ng banal na Espiritu. Okay. Anong nagkaroon daw? There much joy. Chara. Ugnay yan ng salitang charis. Yung charis po ay Greek word ng grace. So, yung joy na yan ay nakaugat
Hindi lang basta masaya, may kainan, may fellowship, hindi. Yang joy na sinasabi dyan ay nakaugnay sa biyaya ng Diyos. Hindi yan basta lang masaya. Yan ay gagalakang nagmumula lamang at walang ibang pinagmumulan kundi ang Diyos. Diyan din galing yung, kung di ako nagkakamali, charisma. Ibig sabihin ay gift of grace. God-given yan. Hindi yan dahil sa ano pa mang ibang nangyayari dito sa mundo, kundi galing sa Diyos na nasa puso ng isang tao dahil nananaan sa Kanya ang Panginoong Jesus at ang banal na Espiritu. Yan ang bunga. Yang joy na yan. God-given joy. Yan ang layunin ng Ebanghelyo, magbigay ng tunay na kagalakang sa Diyos lamang nagmumula. Amen? Yang kagalakan yan, hindi natin mabibili sa butika, hindi natin mabibili sa Jollibee o saan mang kainan. Yang kagalakan na yan ay matatagpuan, matatagpuan lamang sa Diyos sa pamamagitan ng kaligtasang tatanggapin natin sa pamamagitan ni Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritong mananahan sa isang taong nanampalataya kay Kristo. Application, the gospel must be delivered and heard by everyone because everyone is welcome to God's kingdom. Walang tinatangi. Salamat, Brother Paulo. So, nandito, nag-review pa lang po tayo. So, meron pa akong 41 minutes. Nasa third point na po tayo. The gospel could not be deceived by anyone. But this Sunday, hindi nyo masyadong makikita yan. Sa second part nito, sa first Sunday, yung idea niyan. Kasi may dalawang sub-points po tayong makikita dyan, mapag-aaralan dyan. Ang Ebanghelyo ay hindi pwedeng dayain ng sinuman. Una, ang Ebanghelyo ay hindi dapat magtangi ng sinuman. Pangalawa, ang Ebanghelyo ay dapat ibahagi sa lahat ng tao, sa bawat isa. Pangatlo, ang Ebanghelyo ay hindi pwedeng dayain. Brad, di pwedeng dayain yan. Di pwedeng sabihin, bayaran na lang kita para magpabaptize ka. Sa second part nitong third point, makikita mo yan. Makikita natin yan. Di pwedeng dayain. Alam ko naman nagbibiro ka lang, Brother Cholo. Alam ko, ang isang bagay lang tiya ko, marami ka lang pera, pero doon sa babayaran. Nagbibiro ka lang. Okay. So tingnan natin. Tayo po tayong lahat sa pagbasa ng salita ng Diyos. Kayo pong magbasa ng sabay-sabay. Go! Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong may pagpatuloy ang aming pag-aaral ng iyong salita mula sa Aklat ng Mga Gawa sa kapitulo 8, Panginoon, sa kwento ng kung paano mo pinalaganap ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng iyong lingkod na si Philip sa lugar na kinamumuhian lubos ng mga purong Hudyo, ang lugar ng sa Samaria, Panginoon, at sa mga tao doon na mga tinatawag na Samaritano. Patuloy mo po kami, Panginoon, na pasiglahin, udyukan, bigyang inspirasyon sa aming pakikinig ng iyong salita at sa pagsunod, Panginoon, ng may buong pagpapakumbaba at
masunuring puso sa mga katotohanan at prinsipyong aming maririnig sa umagang ito. Panginoon, alisin mo po ang anumang balakid na maaring humadlang, Panginoon, kung paano mong inalis ang balakid sa katauhan, sa puso ni Philip para ibahagi ang Ebanghelyo, ay alisin po ng iyong banal na Espiritu ang anumang balakid sa aming buong pagkatao upang lubos naming tanggapin at maging mapagpasakop sa iyong kalooban sa pamamagitan ng lubos na pagsunod sa iyong salita na aming matututunan at isa sa pamuhay sa umagang ito. Panginoon, pagpalain mo po ang iyong salita, pagpalain mo po akong iyong tagapagsalita, bantayan mo po ang aking mga labi na makapagsalita lamang ako ng mga bagay na ikatitibay, ikalalago ng pananampalataya ng bawat isang narito, maging sa kung meron man isa o dalawa sa amin ang nakikinig o makikinig ng recorded or kasalukuyang nanonood ng panambahang ito through online. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa ng iyong salita upang nang sa ganon, pagkatapos naming marinig ito, ay maipapamuhay namin ito at mabibigyan namin ng lubos na pagpapala at pagluwalhati ang iyong dakilang pangalan sa aming buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong makaupo. So, napag-aralan natin, sino po ba yung mga nagtakbuhan nung nagkaroon ng matinding pag-uusig matapos mamatay si Esteban? Sino po yung parabang pinunterian ni Saul na lubos na usigin? Yung mga Hudyo na kung tawagin ay nakalimutan nyo na. Yung mga Hellenista, yung mga Greek-speaking Jew. Dahil si Pablo ay masabi nga ng mga scholars ay galing sa Cilicia, sa sinagoga ng Cilicia, bandang Turkey yata ito, sa taas na ito, sa Tarsus, sa sakop ng Cilicia na modern Turkey ng mga panahong yun. Ngayon sa panahon natin ngayon. So sila yung tinarget. Kaya sila ay nag-alisan, nagpunta sa iba't ibang lugar at si Apostol at si Felipe ay napunta sa Samaria. Samantalang ang mga apostol ay, anong ginawa ng mga apostol? Anong nangyari sa mga apostol? Nanatili sa Jerusalem. So the 12 apostles stayed together in Jerusalem, kung mapapag-aralan natin o mababasa natin sa verse 1 ng chapter 8. At ang Ebanghelyo ay dinala at lumaganap sa Samaria. Hindi lamang ito ipinahayag sa kanila, kundi ito rin ay kanilang tinanggap. At nung marinig ito ng mga apostol sa Jerusalem, kanilang isinugo Sino yung sinugo nilang dalawa? Sino yung sinugo nilang dalawa? Ayaw talaga. Wala dito, yung sa English. Yung verse 14, wala. Na English. Naglagay ako ng English. Anyway, balik tayo. Sino yung sinugo po nila rito? Asan yun? Verse 14. Si Pedro at si Juan. Ang tanong, bakit nila isinugo si Pedro at si Juan? Anong dahilan? Bakit kaya? Nung marinig nila. Isang bagay ang makikita natin dito, na yung mga apostol, bagamat sila'y nanatili sa Jerusalem, bilang mga unang itinalaga ng Panginoong Hesus na mga church leaders, nanatili yung kanilang ugnayan bilang tagapamahala, tagapangasiwa at taga-subaybay sa buong iglesia ng Panginoong Hesus. Hindi sila pinabayaan. Nanatili yung kanilang supervisory relationship. Kung kaya't isinugo nila si Peter at si John. At ganito rin po yung agreement natin.
kung magsisimula na si Paulo sa bukod nilang panambahan. Sa simula, bilang galing dito sa church, bilang pwede nating sabihin outreach or daughter church, mananatili ang supervision ng church sa kanila. Hanggang sa sila ay ganap ng maging independent. Natatag. And I hope and expect si Brother Paulo na i-observe ang bagay na ito. Sana maging maliwanag yung relasyon. Although hindi ho tayo centralized, no? Na lagi kayong dapat mag-submit under, no? Ang unang pangalan nila ay gusto nilang i-propose ay Eastwood Bellevue Christian Church. Sinuggest ko sa kanila, Eastwood Christian Fellowship, thus East Bellevue. Ngayon, kapag ka-independent na sila, pwede na silang magpalit ng pangalan. Yun ang practice ng ating church, autonomous. Mayroong church autonomy. Hindi tayo kagaya ng Iglesia ni Cristo, Roman Catholic, hindi tayo kagaya ng GIL at ng iba pang grupo na merong maging ng Methodist Church, meron silang centralized. At laging pinakikialaman yun ng pamunuan sa taas. Ako, hindi ko pa practicein yun. Hindi ko rin alam, nire-respeto ko yung iba't ibang pamamaraan ng administrasyon. Pero sa kinamulatan kong grupo ay hindi namin pinapractice yun. May ibang grupo, halimbawa, yung Green Hills Christian Fellowship. Pag ginamit mo yung pangalang Green Hills Christian Fellowship, ibig sabihin magsasubmit ka sa Mother Church. Makikialam yung Mother Church. The same is true with JIL. Magbibigay ng certain amount yung daughter church dun sa Mother Church. Pero kayo, Brad, di namin kayo hihingan. Unless bibigyan nyo ako. Siyempre, masama naman. Sama ko naman pagtatanggihan ko, di ba? Pero hindi namin kayo obligahin. Yun isang bagay titiyak ko. Kagaya ni Pedro at ni Juan, isang bagay ang titiyakin ko. Kagaya nila, pumunta sila roon para tumulong. Pumunta si Pedro at si Juan doon sa Samaria para tulungan si Philip. Yan po yun. Ayoko rin kasing magkaroon ng misconception dito na yung church na divide. Hindi po tayo na divide. Tayo ay lumawak. At pamamaraan ng Diyos, yung pagbubukod ng panambahan para sa mas malaya at mas malawak na pagbabahagi ng Ebanghelyo. Amen? Kaya huwag kayong malungkot. Hindi kayo nawalan. Dadami pa tayo. Amen? Para sa pag-aasawa yan, hindi ka nawala ng anak. Lumaki ang iyong pamilya. Meron ka ng tinatawag na extended relatives. Nabawasan lang yung binibigay sa'yo kung nangihingi ka. Kasi meron na siyang asawang intrigahan. Pero kung umunlad sila, parehas mag-asawa, dalawa na magbibigay sa'yo, hindi na isa. Eh di maganda, di ba? Dalawa na. Lalaki pa bibigay sa'yo. Tigil kayo mahika, no? Pumunta sila roon, isa pang dahilan para magsiyasat dito sa bagong pagsulong ng Ebanghelyo. Bakit? Ano kayang gusto nilang siyasatin? Si Pedro at si Juan ay sinugo, pinadala sa Samaria para tingnan kung totoo ba. Yan. Kung totoo ba na ang mga Samaritano ay naging mga mananampalataya rin. Kung totoo bang itong mga Samaritano ay na-born again talaga. Yun ang isa sa gusto nilang tiyakin at imbestigahan. Kung ang Diyos ba ay hindi lang Diyos ng mga Hudyo, kundi ang Diyos ba ay Diyos din ng mga Samaritano. Na ang mga Samaritano ay pwede rin at kabahagi na ng kaharian ng Diyos. Yun ang gusto nilang siyasatin.
At napakahalaga po ng bagay na ito, yung pagbisita nila, yung pagpunta nila doon. Napakahalagang panahon yun sa paglaganap ng ebanghelyo at paglago ng iglesia para sa mga apostol. Kung kaya't kailangan pumunta ni Pedro at ni Juan sa Samaria para tulungan yung bagong mga mananampalataya na hindi mahiwalay o mabukod mula sa iba pang mga mananampalataya. Kasi tandaan natin, doon sa pinakita kong mapa, magkabukod sila. Dahil nagkagalit sila, may templo sa Jerusalem, ang ginawa ng mga Samaritano, nagtayo rin ng sariling templo sa Gerizim, kung di ako nagkakamali. Ang sabi ng mga Samaritano, ayaw nyo kaming kilalanin, mababa ang tingin nyo sa amin, dinidiscriminate nyo kami, ayaw nyo kaming papasukin sa inyong templo, dahil sinasabi nyong, may parang pagano na rin kami dahil yung Samaria ay itinayo ni King Hero the Great bilang isang Greek city. Sige, ayaw nyo kaming tanggapin, gagawa na lang kami ng sariling templo. At napakahalaga ng tungkulin namang ni Pedro at ni Juan para itong mga bagong mananampalataya hindi mabukod kundi maging bahagi ng isang malaking iglesia ni Kristo, ng isang malaking katawan ni Kristo. Bakit si Pedro at si John ang ipinanala, hindi yung iba? Sabi ng The New Matthew Henry Commentary, Peter and John were sent, the two most outstanding ones ng mga apostol. Sila yung parabang pinakapangunahin sa 12, to Samaria to encourage and support Philip to continue the good work that had begun. Tutulungan din. Hindi lang mag-imbestiga, kundi tulungan si Philip, suportuhan at ipagpatuloy yung magandang sinimulang gawain ni Felipe. Huwag din po natin kalilimutan na itong si Juan ang nagsabi nung si Jesus ay papunta sa Jerusalem bago siya ipako. Pumunta sila sa isang village sa Samaria, ayaw silang tanggapin doon. Kasi nga, dahil sa may alitan, may pagkakagalit, may pagtatangi, may diskriminasyon. Sabi, ano ba to? Gunawin na natin to. Lord, padala natin ng apoy. Pero dito, this time, pupunta siya roon, hindi lang para mag-imbestiga, kundi tumulong sa gawain ng Panginoon na sinimulan ni Felipe. At sa pagpunta niya sa Samaria, ay makaka-encounter sila ng dalawang uri ng mananampalataya. Dalawang uri ng mananampalataya. Yung unang uri, pag-aaralan natin ngayon, sa susunod na linggo, sa first Sunday, ay yung pangalawang uri ng mananampalataya. At magandang makita natin, ano tayo doon sa dalawa. Gusto niyo na malaman yung dalawa? Yung unang uri ng mananampalataya ay, sino yun? Yan, no? Sa verse 25, makikita natin dyan, nung uuwi na sila, pauwi na, yung mga madaan-nadaanan nilang bayan, patuloy silang nagbahagi ng salita ng Diyos sa iba't ibang Samaritan village. Okay, tingnan natin. Yung unang grupo, mga sincere Samaritan believers. Ano ka kaya? Kasama ka kaya dito sa sincere Samaritan believers? Ano magandang Tagalog ng sincere? Ano magandang Tagalog ng sincere? Sincere ka ba, Sister Lily? Ano ibig sabihin ng sincere? Tao sa puso, tapat, taimtim. No? Ikaw ba ay taimtim na mananampalataya? Ikaw ba ay taimtim, tao sa pusong mananampalataya? Kasi yung isa, yung kabaliktaran nun. Ano yung kabaliktaran ng taimtim? Hindi taimtim. Not sincere. Di ba? Sincere tsaka not sincere. At yung taong yon sa susunod na Sunday ay si Simon the sorcerer. Puro S lang. Yung isa, sincere Samaritan believers. Yung pangalawa, Simon the sorcerer. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukha ba yung albularyo o ano. Tingnan mo, dali. Kung mukha yung sincere tsaka not sincere.
May kasabihan nga tayo, don't judge the book by its cover. No. Pero tingnan mo, titigan mo, sincere ba yan? Di kabilang ba yan dito? Mas ma-appreciate natin tong third point kasi pag pinag-aralan na natin si Simon the Sorcerer. Tingnan mo natin anong pwede nating matutunan dito sa mga sincere, taimtim, matapat, tao sa pusong mananampalataya. Pag natutulog, hindi yan sincere. Tama? Kasi kung sincere ka, pupunta ka rito, hindi ka matutulog. Basta nakakaantok ka eh. Hindi ka pa rin matutulog. Kasi bakit? Sincere ka. Ayan, nagising sila. Okay, tingnan natin. Tingnan natin yung mga ano. So, pagdating, meron pala ako, no? Pagdating ni Peter at na doon. Ayan. As soon as they arrived, they prayed for these new believers, no? Nakausap marahil. Sabi nung nabasa ko mga commentaries, nakausap nila itong mga bagong mananampalataya. Siguro nagagather na sila at nakausap nila. At sa bandang uli, sasabihin ko rin naman, natiyak ni Peter at ni John na itong mga mananampalatayang nakausap niya siguro sa isang pagtitipon sa bahay or sa synagogue sa isang lugar kung saan nagtitipon yung mga bagong mananampalataya. Nakita nila na itong mga mananampalatayang nakausap nila ay mga sincere. Taimtim, tao sa puso. Kung kaya't anong ginawa nila John at saka ni Peter? Nung makita nilang sincere itong mga mananampalataya, na yung nagsabing na born again kami, nanampalataya kami na si Jesus ang Mesyas ayon sa mensahe ni Felipe. Anong ginawa ni John at saka ni Peter? Sila ay ipinalangin. Ipinalangin. So John and Peter went to the Samaritans to pray with them. It became evident, no? Naging maliwanag kay Pedro at kay John na yung pagpuspos ng banal na espiritu na tinanggap nila sa Pentecost, doon sa chapter 2, ay hindi pa nararanasan ng mga Samaritano. Yun ang bakit gusto nilang ipag-pray. Gusto nilang, kaya pinag-pray po nung makita nilang sincere ito, walang dahilan, pero naging maliwanag din sa kanila na hindi pa nila nararanasan yung pagbuhos ng banal na espiritu at gusto nilang maranasan yun ng mga bagong mananampalataya. May kanta ba yun? Ibuhos mo, parang gano'n, tungkol sa pagbuhos ng banal na espiritu. Nakita nila, dahil kapag naranasan yon ng mga bagong mananampalataya, makakatulong yon sa kanilang kagalakan at paglago. Kaya sila ay ipinanalangin para ano? Ang gaganda ng mga binanggi. Ano bang tawag sa English nito, Bon? Yung salitang would, might, tsaka to. Ano to? Preposition ba? Hindi siya conjunction, di ba? O adverb. Ha? O kasama sa verb. Iba-iba kasi napansin ko yung to, pag tinagalog mo, para. Pero yung would, na matanggap. Yung would, parang ang Tagalog niyan eh. Kasi yung might, parang sana. Na sana maranasan nila yung pagbuhos ng banal na espiritu. At ito yung malapit sa Greek. Itong ESV tsaka NASB. Gusto ko ng medyo matyagaan yung pakikinig. Medyo teaching po tayo dito. Although sa bandang huli yung application, pero teaching po tayo. Napakahalaga nitong pag-aaralan natin. Kasi baka magkaroon kayo lalo na tayo dito, galing tayo sa iba't ibang mga churches, baka meron tayong mga misconception.
Kaya gusto ko talakayin ito, no? Ano yung ibig sabihin doon ng, ibig bang sabihin nito, wala pa silang banal na espiritu? Yun yung magandang tanong eh. Kasi kung yung to receive, parang ang labas, wala pa. Medyo controversial to. Ulitin ko, napakahalaga nitong teaching na ito. Makinig po kayo para wala tayong misconception at hindi tayo mag-aaway-away, lalo na't ang mga members dito ay galing sa iba't ibang churches, denominations. Ang ibig sabihin ba nito, wala pa silang banal na espiritu? Tandaan nyo, binigyan ko ng emphasis, anong meron sila? Anong meron sila? Verse 8, they've already the joy. At yung joy na yon, bunga yon ng banal na espiritu. Ang ibig sabihin ba rito, wala pa silang banal na espiritu? Baptize na sila. Tandaan natin, sa verse, anong version? Verse 12. Sila ay baptize na. Napakahalaga po nitong mga anong passage na ito, no? At gusto nilang maranasan yung kagaya sa Pentecost. Sa Pentecost ba, yung mga apostol, yung mga alagad doon, wala pang banal na espiritu? Kaya nung ibinuhos sa kanila yung banal na espiritu ng Pentecost, doon lang nila tinanggap yung banal na espiritu. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, nasa inyo na ang banal na espiritu. So ano yung significance nitong pangyayari ito? Na ipinagpe-pray na they would receive the Holy Spirit, o sa iba ay they might receive the Holy Spirit. No? Tingnan natin sa susunod na passage. No? Sabi rito, sa NASB, for he had not yet fallen. Ang ginamit na Greek word ay epipito. At mas gusto kong gamitin to, sa iba kasi only, they had simply been baptized, baptizo. So hindi sinasabing hindi pa sila nababaptize ng Holy Spirit. Hindi pa nila nabubusan, hindi pa yung bang na-experience sa Pentecost. Pero hindi ibig sabihin po nito, wala pa sa kanila ang banal na Espiritu. Nasa kanila na. Kaya nga meron na sila agad na joy. Ang gusto dito ni Pedro at ni Juan na maranasan ay yung nag-uumapaw na kapangyarihan ng banal na Espiritu. Maranasan nila yung kaloob ng banal na Espiritu matapos nilang maranasan yung pagbuhos. Pero yung pananahan ng banal na Espiritu ay nandoon na taglay nila. Nais nilang mag-umapaw at maranasan ng lubos ang kapangyarihan ng banal na Espiritu kagaya ng naranasan sa Pentecost sa chapter 2. The Holy Spirit was not yet fallen. No? Bumaba o bumuhos. None of that is, He had not fallen on them with those extraordinary powers. Yun yung gustong maranasan nila. Yung tinatawag na extraordinary powers that were conveyed. Yung ipinahayag doon sa pagbuhos ng banal na Espiritu. Yung spiritual gifts, yung manifestation na naranasan sa chapter 2, verses 2 to 4. Sabi, they had simply been baptized. They had simply been baptized would indicate that the baptized person, ang binibigyan dito ng diin, they had simply been baptized, yung pagkagamit ng salitang baptizo dyan, ang binibigyan diin na yung taong nagbabaptize ay property na o belong na, kabahagi na, kabilang na kay Kristo. So binibigyan din dito na itong mga taong ito na ipinag-pray ni Peter ni John, ng mga Samaritans, ay kabahagi na ni Kristo. Kabilang na sa kaharian ng Diyos. Ang hindi pa lang nila nararanasan ay yung pagbuhos ng banal na Espiritu upang maranasan nila yung kakaibang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa kanilang buhay. Pero hindi nito tinuturo na wala pa silang banal na Espiritu. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kasi meron pong teaching. Medyo controversial po itong teaching na ito.
na matapos mong tumanggap, manampalataya, masave, at mabautismohan sa tubig, sabi nila, kailangan ka pang bautismohan ng banal na Espiritu. Pinakita ko na rin po nung una to, na yung salita doon pagdating sa Holy Spirit, hindi baptiso ang ginagamit na yung paglulubog sa tubig, kundi yung ipipito, yung pagbuhos ng banal na Espiritu. Meron kasing nagtuturo niyan na, tanggapin mo si Kristo. Matapos mong tanggapin si Kristo, magpabautismo ka sa tubig. Pagkatapos, kailangan mong ibaptize ng Holy Spirit. Yun yung medyo nagkakagulo, no? Tandaan natin, they have already the joy, yung fruit ng Spirit, na nagpapatunay na nananahan na sa kanilang mga puso ang banal na Espiritu. This verse does not support the false notion, yung maling paniniwala, that Christians receive the Holy Spirit subsequent to salvation. May mga nagtuturo po na ang pagtanggap daw ng banal na Espiritu ay kasunod matapos kang maligtas. Ang Biblia po ay maliwanag ng nagtuturo na ang pagtanggap ng banal na Espiritu, ang pagbautismo ng banal na Espiritu ay kasabay ng iyong kaligtasan. Kaya ka nga naligtas, kaya nga nagkaroon ng regeneration, kasi kumilos at tinanggap mo ang banal na Espiritu. Yung banal na Espiritu ang nagbigay sa iyo ng bagong pagkatao matapos kang manampalataya sa Panginoong Jesus. Hindi siya subsequent. Actually, ang gagamitin natin, simultaneously kasabay. Kasabay na kasabay. Yun po ang tinuturo ng Biblia at isa rito, tingnan natin, sabi ni ito ba? Ito lang yung hindi nila pa nararanasan, yung supernatural power ng Holy Spirit na gustong maranasan ni Pedro at ni John ng mga bagong mananampalataya sa Samariana, mga Samaritano. Kaya sila ipinag-pray. Meron na silang joy, no? Nanampalataya na sila at nananahan na sa kanila ang banal na Espiritu. Kaya meron silang chara joy. Sabi nga, this verse does not support the false notion, yung maling paniniwala, that Christian receive the Holy Spirit subsequent, kasunod ng salvation. Hindi kasunod, kasabayan. Magkasabayan. The Apostle Paul clearly taught that we receive the Holy Spirit the moment we receive Jesus Christ as our Lord and Savior. Hindi magkahiwalay na event yon. Magkasabay yun. Hindi ko po alam kung sa mga pinanggalingan yung churches, may ganun kayong katuruan. May narinig kayong natutunan na matapos mong tanggapin si Jesus, hindi ka pa baptized ng Holy Spirit, wala pa sa iyo ang Holy Spirit. Mamaya makikita pa natin, Tapos nilang tumanggap, anong ginawa nila? Nagpa-bautismo. At yung iba nagtuturo, tumanggap, manampalataya, magpabautismo sa tubig at magpabautismo sa banal na Espiritu, parang magkakasunod. Ang Biblia po ay nagtuturo na magkasabayan. Mamaya makikita pa natin, Sabi ni Paul, each one of us is a part of the one body of Christ. Some of us Jews and some of us Gentiles, some are slaves and some are free. But the Holy Spirit has fitted us all together in one body. Yung Holy Spirit, pinagsama-sama tayo bilang isang katawan. We have been baptized into Christ's body by one Spirit. Diyan ka na-baptize nung manampalataya ka, naging bahagi ng katawan ni Kristo, ng Universal Church. Kasi nabaptize ka. Hindi yung tumanggap ka, nanampalataya ka, tapos later on, kasunod pa lang nun, tsaka ka ibabaptize ng Holy Spirit. Maliwanag po ba yon? Kung totoong tinanggap mo si Jesus, agad-agad, kasabay nun, tatanggapin mo ang banal na Espiritu. Tanungin mo yung katabi mo, taglay mo ba ang banal na Espiritu? Dahil ang taong mga sincere Christian ay taglay ang banal na Espiritu.
at pipigilan niyang matulog. Pipigilan niyang matulog kahit inaantok na siya. Kasi, sincere siya. Kasi, nananahan sa kanya ang banal na Espiritu. At ang bulong ng banal na Espiritu ay, huwag kang matulog. Pero ang bulong ng dyablo, pikit mo na. Pikit mo na, huwag mo nang pigilan. Itong maganda nating tandaan ito. This was a transitional period, no? Pansamantalang panahon ng paglilipat, in which confirmation by the apostles was necessary to verify the inclusion of a new group of people, no? Yung bang kailangan dito na tiyakin. Ano bang Tagalog na ginamit ko rito sa verify? Para i-verify, para magpatunay o magpatibay na sila ay tinanggap na sa katawan ni Kristo, sa kaharian ni Kristo, no? Pansamantalang panahon ng paglilipat, no? In which confirmation, yung papapatunay, pagpapatibay by the apostle was necessary to verify, para patunayan na hindi lang para sa mga Hudyo ang kaligtasan at ebanghelyo, na ang kaharian ng Diyos ay hindi lang para sa mga purong Hudyo, kundi maging sa Samaritano rin. Because of the animosity that existed between yung malaking puot na nanatili sa pagitan ng mga Hudyo at ng mga Samaritano. It was essential, kailangan na ng mga Samaritano na matanggap yung pagbuhos ng banal na Espiritu sa harapan ng mga apostol. So dito, ang kahalagahan nito, gusto ng mga apostol na magkaroon ng pruweba. Actually, sabi nung nabasa ko, sa chapter 10 lang, doon lang kay Cornelius, lubos na nakumbinsi yung mga apostol na ang kaharian ng Diyos, na ang kaligtasan at ang biyaya ng banal na Espiritu ay hindi lamang para sa mga Hudyo, para rin sa mga Hintil at para sa mga Samaritano at para sa lahat ng taong mananampalataya kay Kristo. Yun yung kalagahan nun. Kasi ang akala lang nila, at dahil magkagalit sila, para lang sa mga Hudyo. So gusto dito lang tingnan, patunayan, yung pansamantalang panahon ng paglilipat to. Para patunayan na ang banal na Espiritu ay pwede rin para sa ibang tao na hindi purong Hudyo. Sabi pa dito, no? The delay, yung pagkaantala. Kasi hindi pwedeng dalawa ang church ng mga Hudyo, church ng mga Samaritano, church ng mga Hintil. Ang katawan ni Kristo ay iisa lamang. Iisang katawan ni Kristo. Hudyo, Samaritano, Hintil, Malaya, Alipin, babae, lalaki, lahat ay pwedeng maging kabilang sa kaharian ng Diyos. The Samaritans need to come under apostolic authority. So isa pa sa binibigyan ng diin dito. Kailangan nilang maintindihan na sila ay kailangang magpasakop sa autoridad, sa pamamahala at kapangyarihan ng mga apostol bilang itinalagang pangunahing unang mga leaders ng Church of Christ. No? At ito rin po yung mangyayari doon sa mga Hintil. Maliwanag po ba sa inyo? Meron na silang banal na Espiritu. Ang gusto ng mga apostol, Juan at Pedro, ay maranasan nila yung kakaibang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagbubuhos nito sa kanila. At ito ay hindi, para bang makikita natin sa mga ibang accounts, walang ganitong pangyayari. Pero in this case, para lang patunayan na ang kaharian ng Diyos para sa lahat ng tao, hindi lang para sa mga Hudyo, kailangang mayroong presensya ng mga apostol. May magpapatunay. Pagdating sa meeting, magmi-meeting sila sa Jerusalem Council, sa Acts chapter 15, papatunayan ni Pedro at ni Juan na ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao. Na ang kaloob ng banal na Espiritu ay para sa lahat ng tao. Yun yung purpose nito.
Tapos, anong ginawa sa kanila? Then Peter and John laid their hands upon these believers and they received the Holy Spirit. Yung pagpapatong po ng kamay ay ginagamit nung unang panahon bilang tanda ng pagpapala. No? Sa atin kasi, bless, gano'n, no? Kaya sa akin, pag may nagbe-bless sa aking bata, pagtapos niyang mag-bless sa akin, pinapatong ko sa ulo. God bless. Kasi yun yung symbol nun. Ano? Although, hindi ko alam kung paano baka si Paulo, alam kasi magpapari ito dati kasi alam ko na nagsimula sa Katoliko yung pagmamano tsaka yung paghahalik sa singsing ng Papa. Eh, no? Ano ba yung Brad? Kaya ako, ayoko na, ginaganon ko sa ulo. Pag naiinis ako sa bata na nagbibless sa akin, makulit, bait-baitan lang, bibless. Pero pag bless, God bless. Oh. Baka di nyo napalapitin sa akin mga anak nyo. Baka di nyo napapalapitin o baka pitikin ni pastor. Pero hindi ko pa naman nagaganon si Isa, Brad. Kaya wala pa siyang dahilan para matakot sa akin. So the apostles blessed these new converts. Yun ay simbolo ng pagpapala. Laying of hands of the apostles signify, nagpahiwatig ito ng apostolic affirmation, pagpapatunay ng mga apostol. And solidarity, yung pagkakaisa. Yun yung ng mga apostol at Samaritano. Di ba? Pagka yung may mag-aasawa, kakasal, hindi nila gusto yung manugang nila, di ba? Gusto mag-bless, ayaw magpa-bless. Tama ba yun? Ha? Tama ba yun? Ayaw magpa-bless? Kasi yung pagtanggap ng pagpapabless, simbolo yun ng pagkakaisa at pagtanggap sa isa't isa. Or yung pagpapatong dito, pagpapatong. So the meaning of this event had been a subject of controversy. Paksa ng pagtatalo. But it must be pointed out, tingnan ko nga kung may nandirito yun. Ayan. Dapat bigyan diin dito na doon sa Pentecost, alam nyo, kasi maraming nagtuturo, kailangang ilehans kita para tanggapin mo ang banal na Espiritu. Hindi ko gagawin sa inyo. Ano. Meron nung nagtuturo. Di ba, nakanood kayo sa video? Yung babae, ganyan, ayaw tanggapin. Malis ka na nga dyan, sabi sa kanya, malis ka na dyan, pinaalis. So. Kasi may mga teaching, ako, naka-attend din ako, na ang alam nila, ang teaching nila, kailangan munang ipatong yung kamay nung nauna o pinaka-leader o yung sinasabing puspos. Oh, parang may no, special. Para tanggapin ang banal na Espiritu. Tinuturo nila na napakahalaga ng laying of hands para tanggapin mo ang banal na Espiritu. Kaya nga, subject of controversy ito. Napanood nyo na yun sa video? Nakanood kayo yung babae, sabi ng babae ganyan, no? Kasi nakakatatlong tulak na, hindi pa rin siya bumabagsak, hindi siya rin tatanggap yung banal na Espiritu eh. Oh. Napanood kayo sa video, di ba? Yung babae, tapos nainis yung babae, sabi sa kanya ng pastor, ganun, alis ka na. Baka pagbintangan pa yun, sabi, hindi ka Christian, kaya ayaw pumasok sa'yo ng banal na Espiritu. Pero tandaan natin, sa Pentecost, wala pong laying of hands. Bumuhos yung banal na Espiritu na parang apoy na dila, pero walang laying of hands. Meron po kasi nagtuturo. Una yung sabi, yung medyo questionable nang lang tinuturo, na yung baptism of the Holy Spirit kasunod ng kaligtasan. Ang Bible po nagtuturo na sa oras, the moment you receive Jesus Christ, kaya ka na-save, kaya ka na-regenerate dahil sa nanahan sa iyo ang banal na Espiritu. Pangalawang maling teaching, kailangan merong laying of hands. Mamaya makikita natin walang laying of hands, pero nabuhos yung banal na Espiritu. Napuspos ng banal na Espiritu. Kaya nga sabi doon, therefore it is arbitrary, no, hindi makatwiran to select that this one event
Piliin lang natin to at gawing doktrina. Ulitin ko. Sabi ko sa inyo, ang Acts, Book of Acts, ay kwento ng mga some of the events. At hindi po ito basta-bastang gawing basihan ng doktrina. Kwento po ito ng mga pangyayari. Pero hindi dapat ito basta-basta gawing basihan ng doktrina. Dapat tumugma ito doon sa mga turo ng mga apostol sa epistles. Yun ang purpose po ng epistles. Yun ang layunin ng mga sulat ng mga apostol. Para ipaliwanag ng lubos yung turo ni Kristo at kung ano yung naganap sa Book of Acts. Yun yung purpose nun. Dapat mag-reconcile sila. At gawin itong normative, pamantayan for Christian experience. To insist, no, para ipilit that there is a special baptism of the Spirit that is bestowed sa subsequent, no, ipinagkaloob kasunod to saving faith by the laying on of hands of those who have already received the experience. Para bang, nauna akong mananampalataya sa iyo, para tanggapin mo ang banal na Espiritu, kailangan kong ipatong ang iyong aking mga kamay. At ikaw naman, papatong mo naman, pwede mo namang ipatong yung mga kamay sa mga susunod na mananampalataya. Kaya patong-patong. Pero sa Bible, hindi ganun po ang nangyari, na laging kailangang merong pagpapatong. Kaya dito, wala tayong lagi sa mga churches, so every Sunday, meron silang patong. Patong ng kamay para ibuhos ang banal na Espiritu. Sino na naka-attend sa ganon? Yung lagi sa church may patong. Parang nakita ko yung Brad sa video nyo no? Ano Brad, nung pinatungan ka, bumagsak ka? Oo nga, ganun yan. Parang sila lang kung may control sa Holy Spirit, pag di ka nila pinatungan, wala, hindi dadalo sa Banal na Spirit. Medyo controversial yun. No? The significance, tingnan natin kung may nandito pa. So the significance of this event lies in the fact that these people were Samaritans. Yung kabuluhan at kahulugan ng pangyayaring ito ay nakasalalay doon sa katotohanan na itong mga taong ito na ipinanalangin at pinatungan ng kamay ay mga Samaritano. Ito ay unang hakbang. Here's the first step in which the church bursts. Maputol o matapos yung pagbigkis ng mga Hudyo na sila-sila lang. Sabi ko nga, ano yung simbolo ng pagpapatong? Simbolo ng pagkakaisa at pagtanggap at pagkakaisa. Unang hakbang ito para maputol yung dating pananaw, maling akala ng mga Hudyo na sila-sila lang, na ang kaligtasan ay para sa kanila lang. Kundi ipakita sa kanila ng Diyos na ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao. And move toward a truly worldwide fellowship, na ang kaligtasan, ang iglesia ng Panginoong Hesus ay para sa pangkalahatan. The imposition of hands, yung pagpapatong ng mga kamay, was not necessary for the Samaritans. Actually, hindi nila ito kailangan. It was necessary for the apostles. Naintindihan nyo? Bakit sila pinatungan? Kailangan ba nilang patungan? Hindi. Kaya ito ginawa ng mga apostol para sa kanilang sarili. Para makumbinsi sila. Kasi ang may problema sila, hindi yung mga Samaritano. Meron silang maling kaisipan. Ang problema sa kanila, iniisip lang nila na sila ang magaling, sila ang mabuti, at sila ang paborito ng Diyos. At gustong ipakita ng Diyos sa kanila rito, sa pamamagitan ng pagpapatong, na ang pagmamahal ng Diyos ay para sa lahat ng tao. At doon sila nakumbinsi. Kasi wala namang problema sa mga Samaritano, hindi nila kailangan yun. May pangyayari, walang pagpapatong, pero tumanggap ng banal na Espiritu. Yun po ang mahalaga nating ditong makita. Sila kasi yung may prejudice. Sila yung may pagtatangi ng lahi. At akala nila para sa kanila lang ang kaharian ng Diyos. Walang duda kay Pedro at kay Juan na ang mga mananampalataya ito ay mga sincere.
na ang pananampalataya ng mga taong ito ay totoo. Dahil yun ang udyok sa kanila ng banal na Espiritu. Kung ang banal na Espiritu ay nananahan sa mga apostol at ang banal na Espiritu ay nananahan sa mga Samaritano, magkakaroon sila ng pagkakaisa ng Espiritu. Kung kaya't hindi sila nag-atubili na ipatong ang kanilang kamay habang itong mga Samaritano ay ipinapanalangin nila. At dahil doon, tinanggap ng mga bagong mananampalatayang Samaritano ang kapuspusan, ang pagbuhos ng banal na Espiritu. Ano kayang nangyari? Paano kaya nila napatunayan sa palagay nyo na tinanggap nila yung banal na Espiritu? Ha? Nag-ano, Brad? Nag-perform din sila ng extraordinary powers. Nagkaisa yung mga Bible scholars dito na yung mga Samaritans nung patungan at bumuhos yung banal na Espiritu, sila rin ay nag-speaking in tongues. At yung turo ng iba, na kapag pinatungan kita, napuspos ka ng banal na Espiritu, dapat mag-speak in tongues. Matikita na rin natin sa ibang mga passage na hindi laging nag-speak in tongues. At niliwanag yan ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto. Yun. Pastor, ba't di ka nagtatangs? Alam mo, nagtangs ako, hindi mo lang narinig kasi natutulog ka eh. Nung natutulog ka, hindi mo na maintindihan yung sinasabi ko. Yun, nagtangs ako noon. Kaya hindi mo na intindihan. Kasi natutulog ka. Napakagandang nito, pag-aralan. Kasi maraming nagtuturo, ginagawang basihan to. Kailangan patungan ka, kailangan magtangs ka. No? Pero dito, in this case, nagtangs. Nagtangs sila kasi bilang patunay to, yun yung patunay na sila ay binuhusan ng banal na Espiritu, yung extraordinary. Yung tongues po rito, nagsasalita sila ng salitang hindi nila alam. Unknown language, foreign language, at sila, hindi nila ito alam, pero nagtatang sila. At kung pagkakausapin niyo ako tungkol sa pagtatangs, ang magandang pag-aralan natin, yung Corinthians, yung guidelines, yung teaching ni Paul, tungkol sa pagtatangs. Na kung walang magpapaliwanag, huwag ka nang mag-tongues. Do it privately, sabi niya. At tayo, sabi doon sa mga mananampalataya, pinakamababang gift yun, yung tongues. Huwag yung angangarin nyo, mas magangad pa kayo ng ibang kaloob. Kasi yung pagtatangs, yun yung pinakalis. Kaya wag mo akong pagyayabangan pag ikaw ay nagtatangs. Oo. Kasi pinakamababa yun, nakaloob. Alam nyo problema ngayon? Yung mga nagtuturo ng pagtatangs, nagyayabang. Hindi ka nagtatangs, wala sa'yo, Holy Spirit. Hindi ka puspos. Ang dapat nating basihan ng kapuspusan ng banal na Espiritu sa panahon natin ay ang bunga ng Espiritu. Tangs ka nga ng tangs. Pag nasa church ka, paglabas naman, mura ka naman ng mura. From the same mouth, lumalabas yung pagpupuri at pagsasalita ng masamang bagay. Anong silbi ng tangs mo? Sabi ng Biblia. Yun kasi, alam nyo ba, nagyayabangan ngayon yung mga ibang Kristiyano, hindi ko nagtatangs, hindi ka. Pure gospel kayo, hindi kayo full gospel, kami full gospel. Yun ang ano nila sa full gospel. Yung pag nagtatangs. Ang full gospel ay si Jesus, ang tanging tagapagligtas. Yun ang full gospel. At kapag tinanggap mo si Jesus, tatanggapin mo ang kaloob ng banal na Espiritu. Sabay. Yun ang full gospel, hindi yung magtatangs. Dahil maraming kaloob ang banal na Espiritu. Hindi lang pagtatangs. Pinsan ni Nadet, sabi niya dati, nagtatangs. So, ikaw hindi ka nagtatangs. O ano nangyari nung nagtangs ka?
Mas bumait ka ba nung nag-tongues ka o mas yumabang ka? Mas naging yamayabang ka ba kasi nagtatangs ka? Naintindihan mo yung tongues mo? Hindi. O, walang kwenta. Hindi mo naintindihan. Eh. Kaya nga sabi, kung may magtatangs, merong magpapaliwanag. Tingnan natin. Bakit kailangan yon? Kailangan kasi ng isang katawan ni Kristo. At kailangan merong duplication. Kailangan yung nangyari sa Acts chapter 2, makita rito para para bang ma-convince, no? Mapatunayan. Yun lang ang gusto ng mga apostol noon. Then Peter and John laid their hands upon these believers and they received the Holy Spirit. Eto sa Acts, oh. Tingnan nyo, basahin nyo sa Acts. Basahin nyo na malakas para di kayo makatulog. 1, 2, 3, go. Naintindihan niyo po? Meron kasing pagtatalo, anong nauna? Dito, anong nauna? Anong nauna nakita nyo doon sa mga hintil, sa sambahayan ni Cornelius? Anong nauna? Anong nauna? Anong una nilang ginawa? Nakinig, tapos ano? Ako naniniwala ako doon, narinig nila, sila ay nanampalataya. At napuspos ng banal na Espiritu. Bago na baptismo. Di ba nauna pa nga yung puspos ng banal na Espiritu bago yung baptismo sa tubig? Kasi madalas nagtatalo, ano ba dapat mauna? Although, normally, ang sinasabi natin, tanggapin mo si Kristo, tapos ikaw ay magpabautismo sa tubig at magpatuloy sa paglago. Pansinin nyo, nauna pang mapuspos ng banal na Espiritu. Baptize, bago mabaptize sa tubig. Yung binasa natin kanina sa Samaritans, anong nauna? Nanampalataya, nabautismuhan sa tubig, bago napuspos. Kaya mahirap pong gawing basayan niya na kanina kailangan ganito. Ito nga, hindi pa nababautismuhan sa tubig. Napuspos na ng banal na Espiritu. Ang ibig sabihin lang yan, doon nanampalataya sila sa ibinahagi, ipinangaral ni, ano sabi ni Pedro? May dahilan ba para hindi ko sila bautismuhan? Yan, dyan lang siya nakumbinsi si Pedro na lahat ng tao ay welcome sa kaharian ng Diyos. Na ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao. Dyan pa lang nakumbinsing lubos yung mga apostol. Meron pa rito. Basa ulit, malakas. Sino yung kausap ni Paul dyan? Kung naintindihan nyo. Mga disciples ni John the Baptist. Kahit na narinig na nila yung minimensahe ni John the Baptist, hindi pa nila naririnig yung gospel ni Jesus Christ. Yun ang mahalaga, yung marinig mo, yung ibanghelyo ni Kristo. Kahit pa magsikap silang sumunod sa law,
Magsikap kang gumawa ng mabuti dahil inaakala mo maliligtas ka sa paggawa ng mabuti. Hindi ka maliligtas dahil ang tanging kaligtasan ay ang ebanghelyo ni Kristo. At yun ang kailangan para ikaw ay mapuspos o mabautismuhan ng banal na Espiritu. Ang manampalataya ka sa ebanghelyo ni Kristo. Hindi nga namin narinig yung tungkol sa banal na Espiritu. Magkaugnay yun. Narinig lang nila na dapat kayong magsisi. Dahil bakit kayo nagsisi? Kasi sinuway nyo yung kautusan ng Diyos. Yung Old Testament law. Hindi pa rin sila maliligtas sa pagsunod ng kautusan. Ang kaligtasan ng lahat ng tao, ng sino man, ay sa pamamagitan ng ebanghelyo ni Kristo. At yun ang dapat nating ibahagi, dalhin sa lahat ng tao. Yun ang tanging paraan. Yun ang tanging paraan para maligtas ang isang tao. Hindi, gumawa kang mabuti para... Hindi ko naman sinasabing huwag tayong gumawa ng mabuti. Ang sinasabi po ng Biblia, hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng mabuting gawa. Kailangan mong makilala si Kristo at manampalataya sa Kanya bilang Panginoon mo at sariling tagapagligtas. Huwag mo sasabihin, magsimba ka lagi para maligtas ka. Hindi, walang ganun. Huwag mo sabihin na magpakabait ka para maligtas ka. Walang ganun. Ang sinasabi ng Biblia, manampalataya ka sa ebanghelyo ni Kristo. Pare-parehas ang paraan ng kaligtasan. At sa pamamagitan ng pananampalataya, tatanggapin mo ang kaloob ng banal na Espiritu. As Samaritan, Gentiles, and believers from the Old Covenant were added to the church, the unity of the church was established. No longer could one nation, Israel alone, be God's witness people, but the church was now made up of Jews, Gentiles, half-breeds, Samaritans, and Old Testament saints who become New Testament believers, kagaya ng mga followers ni John. To demonstrate the unity, it was imperative, mahalaga, kailangan, that there be some replication in each instant. Yun lang ang dahilan nun. Bakit kailangan ipatong ang kamay, ipanalangin, ipatong, at mag-speak in tongues of what had occurred at Pentecost with the believing Jews, such as the presence of the apostles and the coming of the Spirit manifestly indicated through speaking in the language of Pentecost. When Peter and John saw the Holy Spirit working in these people, they were assured that the Holy Spirit worked through all believers, Gentile and mixed races, as well as pure Jews. Paalala sa atin, huwag kang judgmental, na parang ang tingin mo, ikaw lang ang mabait, ikaw lang ang banal, siya salbahe. Dahil lahat tayo ay naligtas sa pamamagitan lang ng biyaya. At ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao. Lesson 1. Ito yung gusto kong iwan sa application sa atin. Those who have truly given themselves to Christ, who have experienced the sanctifying influences of the Spirit of grace, have great reasons to be thankful, kagaya ng Samaritano. Hindi pa nila nararanasan ang pagbuhos ng banal na Espiritu, nandoon na yung kanilang kagalakan sa puso. And no reason to complain, even though they do not have those spiritual gifts that are more instantaneous, no, para bang hayag, and would make them stand out. So paalala to sa atin, huwag tayong maiinggit dun sa mga nagtatangs, na para bang sikat na sikat sila, na nagtatang sila. However, ang mahalaga sa atin, however, it was intended that they go on to the perfection of the present era. Ang mahalaga sa buhay ng mananampalataya ay ang makita niyang sarili niya lumalago sa kabanalan. Lumalago sa kabanalan sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Tanungin mo yung katabi mo, nagtatangs ka ba? Nagtangs ka ba? Malay mo, nagtangs. Pangalawang tanong, lumalago ka ba sa kabanalan sa kasalukuyan? Ang totoo, kapag lumalago ka sa kabanalan sa kasalukuyan, unti-unti mong malalaman kung ano ang iyong espiritual na kaloob. Mas mahalaga maunang lumalago ka kaysa magamit ka sa paglilingkod.
Minsan kasi sa mga Kristiyano, ang gusto yung bida, no? Sabihin ko lang sa inyo, ayaw kong magpastor, pwede na lang kami magpalit ni Brother Ruel ng posisyon, mas maganda eh. Kasi baka yung iba, akala, mas maganda doon si pastor nakatayo, nakatingin sa kanya lahat ng tao, titig na titig, at sinasabi, sana matapos na siya. Minsan ganun tayo. Mas nagfo-focus tayo sa spiritual gifts. Lalo na yung gusto nating kaloob. No? Yung nasa harapan at bida. Kung hindi mo pa alam ang kaloob ng Diyos sa'yo, magpasalamat kasi una sa lahat, merong kang kaligtasan. At ang mahalaga ngayon, lumago kayo sa iyong pananampalataya at kabanalan. At makita sa iyo ang bunga ng banal na Espiritu. Iba po yung spiritual gifts at saka spiritual fruit. Yung gifts, marami. Yung fruit, isa lang yon, magkakaugnay. At yun ay magandang katangian. Pangalawang lesson, this example of Apostle Peter and John should encourage us in our praying, no? Sa pananalangin natin to ask God to give the renewing graces of the Holy Spirit to those whose spiritual welfare we are concerned for. Napakagandang paalala po sa atin na dapat tayo, hindi man siguro yung literal na nagano, kundi sa ating pananalangin, ipinapanalangin natin yung nagpapanumbalik, nagpapabagong kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Sa mga taong pinagmamalasakitan natin. Sino yung taong pinagmamalasakitan natin? Ang iyong anak. Ikaw, Brad, nagsisimba pa ba yung anak mong isa? Lagi mong ipag-pray. Huwag kang sumuko. Huwag kang huminto. Makapangyarihan, masagana ang biyaya ng Diyos. Naalala ko si Pastor Enrico. May kaklase siya sa Bible School. Hindi ko lang alam kung sino mas matalino sila sa kanilang dalawa. Teacher ko ngayon. Parang naging pastor yata, na-disappoint, wala sa ministry, naging teacher. Hindi na rin nag-church. Kamakailan nakausap ko. Ramdam ko sa kanya, gusto niyang bumalik sa fellowship. Sabi ko, isa siguro sa application na kailangan ko ito. Lagi ko siyang ipanalangin na makapanumbalik sa fellowship ng mga mananampalataya. Sino yung nilalagay sa puso mo ng Diyos na ipanalangin mo? Na panumbalikin ng biyaya ng Diyos. Anak, mga kaibigan, hindi ko alam kung anong naging reaksyon, nung sinabi ko na si Brother Arniel ay nasa elder on leave dahil sa kanyang sitwasyon. Pinapanalangin ba natin siya na makakuha ng isang bagong trabaho para makasama natin muli siya sa fellowship? Kasi sa ngayon parang wala siyang magawa. Meron siyang responsibilidad sa kanyang mga anak, nag-aaral sa college yung kanyang mga anak. Kailangan niyang mga anak buhay at ang nakuha niyang anak buhay ay hindi natin siya nakakasama pag linggo sa panambahan. At yun yung tinuturo sa atin. Ipanalangin natin itong mga taong ito na pagmalasakitan natin yung kanilang spiritual na kalagayan. Hindi tayo maging mapaghatol, mapagusga, mapag-criticize. Sa halip, mapanalangin, maging panalangin. May mga ilan tayong kapatiran na hindi na natin nakakasama sa fellowship. Minsan naiinis tayo, nakikita natin bumabalik sa masamang gawain. Sa bisyo, kahit ako, naiinis ako eh. Pero, pinaalala sa akin ng Diyos. Imbis na maanis-inis ako, idulog ko sila sa pananalang. Siguro to si Nadet. Pag ako, nakukulitan ako minsan, naubusan ako ng pasensya sa mga anak ko, lalo na kay music. No? Buti na si Nadet, siguro patuloy na ipinagpipray si music. Dahil patuloy siyang nagtitiwala doon saan? Doon sa sinabing renewing
graces of the Holy Spirit. Huwag tayong mapagod at sumukong manalangin. Pag may nakikita tayong iba, pangit, dito sa mga taong pinagmamalasakitan natin, imbis na mainis tayo, ipanalangin natin sila. Amen? Makapangyarihan ang Diyos. Makapangyarihan ang banal na Espiritu. At kaya niyang kumilos sa buhay ng bawat tao. Hiling ko po ang lahat na tumayo sa pag-awit nito. Ating hymn. Alam saan patutungo kung may karamdaman o may suliranin, sino ang lalapitan mo? Ang aking Diyos ay Diyos ng himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binago niyang lubos. Nang pasakit ako kay Kristo, sa Diyos tiwala ko'y walang hanggan. Kahit na mag-alinlangan ang mundo, nalalaman kong ito'y tunay, pagkat si Kristo'y nasa puso ko. Minsan ay naranasan ko masaklap na dagok sa buhay. Kanino dudulog, tutulong ay wala. Si Jesus ang katugunan. Ang aking Diyos ay Diyos ng himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binago niyang lubos. Nang pasakit ako kay Kristo, sa Diyos tiwala ko'y walang hanggan. Kahit na mag-alinlangan ang mundo, nalalaman kung ito'y
buhay, pagkat si Kristo'y nasa puso ko. Salamat o Diyos, dahil Ikaw isang Diyos na makapangyarihan at nakakalam ng lahat ng bagay. Ikaw ang nakakataros ng aming puso at nakakaalam ng aming buong pagkatao. Ikaw ang nakakabatid kung gaano kami kataos-puso, taimtim sa aming pananampalataya sa iyo. Kung gaano kami katapat sa aming pananampalataya sa iyo. Ikaw ang nakakaalam ng aming kalakasan at ikaw ang nakakaalam ng aming kahinaan. O Diyos, maging masagana ang iyong biyaya sa buhay ng bawat sa amin. Lubos naming maranasan ang kapangyarihan ng banal na Espiritong nananahan sa amin. Lubos naming maranasan ang masaganang biyaya ng banal na Espiritong nagpapabago, nagpapanumbalik sa aming mga puso sa mga panahong ito ay nanlalamig, nakakapagpadama, nakakapagpatunay, nakakapagpatiyak ng pagpapatawad sa panahong kami ay nagkakasala laban sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na lumago sa aming pananampalataya. Tulungan mo rin kaming maging maunawain sa aming kapwa mananampalataya. Panginoon, tulungan mo kaming manalangin, hindi lamang para sa aming sarili, kundi para din sa iba. Tulungan mo kaming dalahin sa iyo yung mga taong pinagmamalasakitan namin ang kanilang espiritual na kalagayan. Lalo na doon sa mga nanghihina, nawawala ng pag-asa, at nanlulupaypay, Panginoon, dahil sa mga pagsubok at kahirapan na kanilang nararanasan. Tulungan mo, O Diyos, ang aming mga kapatid na patuloy na may pakikipaglaban sa pagsubok at maging sa pagtukso ng kaaway. Tulungan mo kaming laging maging mapanalanginin para sa kanila dahil makapangyarihan ka at masagana ang iyong biyaya sa bawat isa sa amin. Awitin po natin yung Lord's Prayer. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Magandang tanghali po sa ating lahat.